Welcome to my channel, Merolin CTV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe Merolin CTV and paklik na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga new videos. Pa-like and pa-share na rin po kung magugustuhan nyo ang aking topic for today. Yung topic po natin is about sa kung paano po ako nakarating dito sa Hungary at ano po ang aking mga pinagdaanan. So, let's go! Habang gumagawa tayo ng ulam, kukwento ko sa inyo yung mga pinagdaanan ko kung paano ako nakarating dito sa bansang Hungary. Ayan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe Merolin CTV and pa-like and pa-share na rin po. Pa-comment na rin po kung meron po kayong gustong itanong. Ito po yung lulutan. Gagawin kong ulam. Ayan, lalagyan ko lang ng kamatis tsaka ng sibuyas. Ihimayin ko yung kamatis. Ay, yung fish. Ayan, ako po ay nag-apply sa Pilipinas noong start po ata ako mag-apply 2022 pa. Or pagpasok na ng January 2022 po ako nag-start mag-apply. Yan, pabalik-balik po ako sa mga agency sa Malate. Marami po ako napuntahang agency. Halos lahat po ata ng agency napuntahan ko. Kung saan-saan po ako nakarating. Kahit hindi ko po alam yung mga lugar, yung mga agency na yun. Dahil na rin po sa mga nakikilala ko sa mga napupuntahan ko. Kaya nararating ko din yung ibang mga agency na hindi ko alam. Yung tsaga-tsaga lang po, apply, ganyan. Tapos yung kinakwento ko po sa inyo na yung tungkol sa Hungary na hindi ko alam. Yung hindi ko talaga siya alam. Na-curious lang po ako nung time na yun. Kaya nagbasa din po ako nun sa box na may nakalagay na Hungary. Tapos, nung time na nagpasa naman po ako, sakto naman po, nagpa-walk-in sila. Yung pong agency na tinutukoy ko is Grand Placement Agency po. Yan, marami nakakaalam na po nun. Papaalis din po sila ng mga Hungary, Taiwan, yan. Marami din po ata silang mga hawak na country. Pwede nyo po itry doon sa Grand Placement. Marami pong ma-agency dyan sa atin sa Pilipinas na nagpapaalis papunta po rito. Hindi lang dito, pati po sa ibang parte ng Europa. Ayun, nung nagpunta nga po ako ng Grand Placement that time na nagpasa ako sa box nila, sakto po nagpa-walk-in sila. And yun, nung nagpa-walk-in sila, natawagan kami sa loob, pinag-take kami ng exam. Pagka-take ko po ng exam, nag-antay kami ng ilang 2 weeks bago po lumabas yung result ng exam. At saka, para daw po sa interview. At yun, sa kasamaang palad, hindi po ako sa exam pumasa. Sa age daw po, sabi. Kuno. Sa age daw po. And thankful na rin naman po ako kasi hindi ako nakapasa doon kasi yung company na pagdadalhan sana sa amin is balita ko ay hindi naman daw ganun kaganda. So, hindi siguro yung para talaga sa akin. Then, nung nag-take po kami ng exam ng time na yun, after po namin mag-take, naglakad-lakad po kami. Ako lang po mag-isa lagi nag-a-apply nung wala po akong ibang kasama. Kasi mahirap din po para sa akin yung may kasama. Para ba wala ng inggitan ba? Kung halimbawa makapasa yung kasama mo, tapos di ka nakapasa, di ba? Hindi masakit. Kung nakapasa ka man, tapos yung kasama mo hindi nakapasa, di masakit pa rin po yun pagka ganun. Kaya mas minabuti ko na ako nalang mag-isa yung nag-apply. Tapos yun, naglakad-lakad kami. Kung saan mga agency kami na papadaan, nagpapasa kami ng papel, yung mga nakikilala ko. Tapos, at ayun na nga po, napadpad po ako sa Philor. Yun po ang agency ko papunta dito. Philor Manpower. Dati po siyang nasa Malate pa nung panahon na yun. Ngayon po kasi, lumipat na po sila ng Makati. Yun po yung, sa mga nagtatanong, yun po ang agency ko. Philor Manpower po. Nung nagpasa po ako doon, nagantay po ako ng mga 2 weeks bago nila ako natawagan. Sa box lang din po ako naglagay na may mga drop box po. Ganun po karamihan ng mga agency sa Manila. May mga drop box. Noong time na yung bihira po kasi nagpapa-walk-in. So, drop box. Ayun, sinuwerte naman po at natawagan naman po ako at doon na po nagsimula ang lahat.
Pero nung nag-a-apply ako guys, halos 1 year po ako nag-a-apply, balik-balik. Tiis ka talaga sa ano, tiis ka talaga sa pag-a-apply. Yung gutom, pagod, tapos, syempre, yung pera, kailangan natin yan, di ba? Pamasahe. So, titiisin mo talaga yun. Halos 1 year yun, guys. Ganun ginagawa ko, balik-balik. Kung kaya lakarin yung isang agency, or yung address na yun, lalakadin mo na lang, makatipid lang. Tapos yun nga po, nung tinawagan ako ng Pilor, ay, eto pa pala guys, nung panahon na yun, kasi nga halos 1 year na ako nag-a-apply, walang magandang nagiging result. Time na yun, nung pagkapasa ko sa Pilor, Sunday, bago po ako tawagan nun eh, Monday po kasi ako nung tinawagan ng Pilor, then Sunday po, nagsimba po ako nun. Sabi ko nun kay Lord, sabi ko, kung hindi talaga para sa akin yung mag-ibang bansa ulit, sige, tatanggapin ko na. Pero po sa ngayon, handa na po ako, open na po yung puso ko, bukas na po yung isip ko, na gusto ko na po talagang umalis. Kasi nung time na nag-a-apply ako guys, parang hindi pa talaga buo yung loob ko eh. Nung nagpe-pray po ako na ganun kay Lord, sabi ko, buo na yung loob ko. Decidido na ako, sana ibigay nyo na. At kung hindi man, itatanggapin ko na lang. Yun, ganun sabi ko. Tapos after, alam niyo yun, kinabukasan guys, tumawag sa akin yung Pilor, sinabi na gano'n na yung magiging salary, yung company, tapos mag-report daw ako sa ganong araw para sa exam, tsaka sabay na po yung exam at tsaka yung interview ko. Ayun guys, tapos mabait naman yung ano namin sa Pilor. Inasikaso naman talaga kami nung panahon na yun. Tapos, ayun, after 2 weeks ata or 1 month kami nag-antay ng result. Ayun, nakapasa. Awa naman po ni Lord, nakapasa. Tapos dire-diretso na po yun. Tapos yung mga papers, mga documents yun, inayos na yun. Dire-diretso na yun guys, hanggang sa makarating ako dito. Saka alam nyo ba guys, yung during interview ko, ako na po mismo nagtanong sa nag-i-interview sa akin kung ipapasa nila ako. Yes guys, sinanong ko talaga yun. Kung may chance ba ako makapasok sa interview, kung may chance ba ako makapunta sa kanila. Ganito pa guys sabi ko, are you hardening? Talaga, mali pa yung grammar ko ha. So, tinanong ko po talaga yun para at least alam ko na kung aasa ba ako o hindi. Ayun naman, awa naman ng Diyos, nakapasa. And kaya sa mga nag-a-apply dyan, tsaga-tsaga lang po kayo. Tsaka dasal talaga. Dasal lang po magdasal lang po tayo, tapos magtyaga, tiis. Yan, ganyan po kasi talaga yung nag-a-apply. Tapos yung napuntahan ko naman po dito, yung sabi ko nga sa inyo, okay naman. Hindi naman ako nagsisisi kasi para sa akin talaga maganda naman to. Kung napuntahan namin, okay na okay siya. Sa sahod naman po, okay naman. Nakakabuhay naman ng pamilya para sa akin ha. Kasi guys pala, dito sa Hungary, mas lamang dito yung may anak. Pag may anak ka po, pwede kang ma-free tax pag 3 anak mo. Tapos pag 2 yung anak mo, may bawas din po yun sa kaltasan ng tax. So ako po kasi may 2 akong anak, kaya medyo okay din yung sahod ko. Yung single nga lang po dito, yung medyo malaki talaga yung tax. Sila po talaga yung malaki yung tax, yung mga single. Pero okay naman daw po yung sahod, sabi nila. Meron lang din talaga na hindi contented sa mga sahod. Siyempre, may kanya-kanya tayong plano sa buhay. May kanya-kanya tayong sa buhay. Kagustuhan sa buhay. Kaya yung iba, may mga umaalis na rin po kasi dito. May mga umalis na rin. Ano po yung nila sa buhay. Yun lang yung nakwento ko sa inyo, yung pinagdaanan ko ng panahon na yun. Kung halos 1 taon akong nag-apply. Tapos, ang dami ko din naubos na pera. Hindi naman malaki. Pero syempre, yung mga pagpapaserox na lang eh. Ng mga kung ano-ano. Lalo na yung resume, pagpapaprint lagi, magkano pa print ko noon. Sa mga malapit sa agency, alam nyo naman, mahal dun. Mahal ang bayaran dun. Kaya ako dun, bago pumunta ng
sa mga agency na applyan ko, nagpapa-print na po ako ng mga docs na kailangan. Nagpapa-print, nagpapa-xerox kasi ang mahal din po dun. Siyempre tayo nag-a-apply, nagtitipid tayo. Yun po yung kwento ng pag-a-apply ko. Halos 1 year ako nag-apply. Talagang tiyaga lang. Halos sumuko na din po ako ng mga panahon na yun. Pero pag nga po talaga para sa atin, pag may plano sila para sa atin, yun. Kasi nung time na hindi po ako nakapasa nun sa grand placement po yun, hindi po ako nakapasa. Gawa daw ng age ko, no? Sabing ganun. Parang sabi ko, bakit? Ang dami-dami ko nang in-applyan. Yun ay nagbigay sa akin ng chance. Tapos hindi rin po ako nakapasa. So, yun pala, may magandang plano sa akin si God. Mas ilalagay ako sa mas maganda at mas maayos na kumpanya. Yun lang guys. Advice ko lang sa mga nag-a-apply, tiyaga lang. Tsaka marami pong agency dyan sa Manila na nagpapaalis papunta rito. Hindi lang po rito sa ibang parte ng Europe. Halos nag-hiring na rin po sila ng mga Pilipino. Lang po tayo, tiyaga. Tiyaga, dasal, tiis. Ganun po talaga nag-a-apply, tiis. Hanggat kaya magtipid, nakagtitipid. Yan, danas ko po yan, Lord, guys. Ayan, yun lang po ang ko sa inyo. Sa next vlog na po yung mga kung anong tanong sa interview, kung anong mga requirements. Yung interview naman po kasi namin, hindi naman siya ganun kahirap para sa akin na kasi konti lang naman din yung tanong nila nun. Tsaka nung in-interview po ako nun, dire-diretso yung in-interview po ako noon, nung nakasalang na ako, dire-diretso yung sinabi ko, hindi na ako nag-antay na tanongin nila ako. Para at least yung follow-up question nila sa akin, konti na lang. Ayan, tapos after nga nun, tinanong ko kung i-hard nila ako. Sabi naman nila, hopefully yes, and yun, ayun na nga, andito na nga po ako. Yun na po yung resulta. Yun po yung resulta ng pagtsatsaga, pagtitiis na halos 1 year. Hanggang dito na lang guys, at tapos na po yung aking ulam ko po to. Ulam ko to bukas ng umaga. Amnesia po kasi ako. Ayan. Nakalimutan ko yung tawag dito. Alam mo po ba yung tawag dito sa ganitong ulam? Ayan. Ito laging ginagawa ng asawa ko dahil sa Pinas eh. Ayan na. May kamatis, tapos may kinamay ko na guys, ako naman yung kakain. Kamatis tsaka sibuyas, tapos pritong isda. Ayan lang siya. Tapos yung isda po kasi maalat na kaya hindi ko na nilagyan ng asin. Kasi yung pinirito ko, nilagyan ko na siya ng asin. Ayan, ito na yung final ko guys. Bye-bye! Pa-subscribe na lang po ulit pa-subscribe po sa mga hindi pa nakaka-subscribe at saka click the notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga new videos. Salamat po sa panonood.